Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 486, The Imperial Drive Ta. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mamatay si Zhang Hong. Gayunpaman, bukod sa mga general na naroroon sa punong tanggapan, tanging si Xingju, ang emperador, si Prinsesa Zinzin, at ang punong ministro na si Wang Qiang, na nakatanggap ng kahilingan ni Zhang Hong para sa tulong at nakiusap sa emperador, lamang ang mahigpit na pinagsabihan ng mga emperador. Walang sino man sa Heavenly Secret Battalion ang nakakaalam tungkol sa pagkamatay ni Zhang Hong. Sa sandaling ito, sa Heaven Branch ng Heavenly Secret Battalion kung saan kinuha ni Xingju ang pagsusulit noon. Kasalukuyang nakatingin ang isang matandang lalaki sa mga lumulutang na salita na nakakunot ang noo. Isa siya sa mga kapitan ng Heavenly Secret Battalion, ang Hao Shan ng Ironblood Continent. Bang! Nakakaloka. Bilang emperador, sa halip na maayos na pamahalaan ng Imperial City, iniabot niya talaga ang kanyang mga kamay sa Heavenly Secret Battalion. Biglang tumayo si Hao Shan. Kasabay nito, ang kanyang palad ay biglang bumaba, at ang malakas na puwersa ay nabasag pa ang stone table sa tabi niya hanggang sa maging pulbos. Puno ng galit ang mukha niya. Napayuko na lamang ang mga kapitan sa ibaba niya sa takot. Wala silang lakas ng loob na magsalita. Ito ay dahil ang mga salitang lumulutang sa hangin ay utos ng general ng Heavenly Secret Battalion. Ang nilalaman ng utos ay nagtalaga ang emperador ng isang kapitan at itinalaga siya sa sangay ng Heavenly Secret Battalion. Nagmamadali na siya ilang araw na ang nakalipas at malamang na darating ngayon. Mula nang dumating si Zhang Hong, tuluyan na niyang napigilan sina Li Xing ng Thunder Continent at Li Zhang ng Misty Continent. Bagamat hawak pa rin nilang dalawa ang titulong kapitan, tuluyan na silang nawalan ng karapatang magsalita sa sangay ng Heavenly Secret Battalion. Tuluyan na siyang nawalan ng mga kwalifikasyon para magsalita, at maaari lang niyang payagan si Hao Shan na utusan siya na parang alipin habang dumaranas ng lahat ng uri ng kahihiyan. Matapos malaman na ang mga eksperto ng Thunder Continent at Misty Continent ay nakulong lahat ng emperador at si Wang Qiang ng Ironblood Continent ang naging punong ministro, silang dalawa ay hindi nang ahas na lumaban. Ang iba pang mga kapitan at sundalo mula sa Mortal Realm ay hindi rin nang ahas na labanan ng mga tao sa Ironblood Continent. Alam nila na kahit papaano sa Heavenly Secret Battalion, ang Ironblood Continent ay naging overlord. Ang sino mang gustong manatiling buhay ay maaari lamang patayin ng mga tao ng Ironblood Continent. Sa madaling salita, si Hao Shan ay naging tunay na boss ng sangay na ito ng Secret Battalion. Gayunpaman, ilang araw lang siyang naging boss bago ipinadala ang isa pang kapitan sa kanyang posisyon. Bukod dito, siya ay personal na hinirang ng emperador. Makikita kung gaano kalakas ang background ng punong kapitan na ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Hao Shan ay nasa likuran niya si Zhang Hong, at si Zhang Hong ay nasa likuran niya si Wang Qiang, gaano man kataas ang posisyon ni Wang Qiang bilang punong ministro, hindi ito mas mataas kaysa sa emperor. Sa ganitong paraan, tiyak na mayayanig ang kanyang posisyon bilang big boss, kaya natural, hindi siya masaya. Li Xing, Li Zhang, bakit mo ibinababa ang iyong mga ulo? Tinitingnan mo ba ako bilang isang biro? Bigla, tumingin si Hao Shan kay Li Xing at Li Zhang sa ibaba na may galit na tingin. Hao Shan, ito ang utos ng dakilang general. Ano ang kinalaman nito sa atin? Kahit na hindi ka masaya, dapat kang makipagtalo sa dakilang general at kanyang kamahalan. Sinusubukan mo bang ilabas ang iyong galit sa aming dalawa? Nang makitang talagang pinuntirya siya ni Hao Shan, si Li Xing, na laging mainitan ang ulo at matagal nang nagtitiis kay Hao Shan, ay biglang tumayo at sinabing may labis na dismaya. Oho, pinadala lang ng emperador ang isang tao, at tiwala ka na. Naglakas loob ka bang sumalungat sa akin? Hayaan mo akong sabihin sa iyo, kahit may kamahalin siya na umalalay sa kanya, ako pa rin ang tumatawag dito. Mas mabuting alam mo ang iyong lugar. Huwag kalimutan ang sinabi ni General Zhang Hong noon. Sa isang salita mula sa akin, maaari kitang ibaba bilang isang alipin anumang oras at gawing alipin ko ang lahat ng mga tao sa iyong kontinente ng kulog. Sabi ni Hao Shan, na sa una ay gustong ilabas ang kanyang galit kay Li Xing, ay naging mas galit. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Hao Shan, ang ekspresyon ni Li Xing ay nagbago ng husto. Noon, talagang sinabi ni Zhang Hong ang mga ganoong salita bago siya umalis. Kung hindi dahil sa takot na baka mabuli pa ang mga sundalo ng Thunder Continent pagkaalis niya, matagal nang umalis si Li Xing. Gayunpaman, ang kasalukuyang siya ay maaari lamang magtiis sa kahiyan. Li Xing, kinausap mo lang ako sa harap ng napakaraming tao at nawalan ng mukha. Hindi kita pahihirapan. Sampilin mo ang sarili mo ng 10 beses at ituturing ko itong parang walang nangyari. Kung hindi, sa susunod na 3 araw, lahat ng mga sundalo ng Thunder Continent ay hindi pinapayagang gamitin ang Saint Stone upang magsanay o kumain. Malamig na sabi ni Hao Shan nang makita niyang napigilan si Li Xing ng kanyang mga salita. Hao Shan, huwag kang masyadong lumayo. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Li Xing, biglang tumayo ang isang kapitan at sumigaw habang nakaturo kay Hao Shan. Ito ang kapitan na nagpadala ng liham ng paanyaya kay Xingju noon, si Kapitan Yang Bin. Isa rin siyang taga Thunder Continent. Whoosh! Gayunpaman, nang matapos magsalita si Yang Bin, ang figure ni Hao Shan ay nawala na sa isang iglap. Nang muli siyang lumitaw, ang kanyang palad ay mahigpit na nakahawak sa leeg ni Yang Bin na parang kuko ng isang malakas na agila. Woo!
Si Hao Shan ay isang mataas na antas na Battle Saint, habang si Yang Bin ay isang mid-level na Battle Saint lamang. Wala siyang kapangyarihan na labanan ng pag-atake ni Hao Shan. Sa sandaling ito, ganap siyang pinigilan ni Hao Shan. Pulang-pula ang mukha niya at hindi na siya makahinga. Kung magpapatuloy ito, malapit nang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at mawawala ang kanyang pisikal na katawan. Hao Shan, huwag mong pahirapan si Yang Bin. Sasampalin ko lang siko. Sa pagtingin sa namumula na si Yang Bin, na patuloy na umuungol, ang matigas na ulo na si Lei Xing ay muling nakompromiso. Senior Lei Xing. Hindi. Hindi. Nang makitang talagang nakompromiso si Lei Xing dahil sa kanya, lalo pang nakonsensya si Yang Bin. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi siya makapagsalita ng malinaw. Nakatitig lang siya kay Lei Xing, puno ng guilt at pagsisisi ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, bukod kay Hao Shan at sa mga tao mula sa Iron Blood Continent, lahat ng iba ay nakayuko. Hindi nila kayang makita ang isang matandang tulad ni Lei Xing na sinampal ang sarili. Sa totoo lang, matagal na silang nakaranas ng kalupitan ni Hao Shan. Gayunpaman, nasa itaas niya si General Zhang Hong, at nasa itaas niya si General Zhang Hong kay punong ministro Wang Qiang. Bilang isang kapitan lamang, hindi sila nang ahas na lumaban. Oh, anong nangyayari? Sobrang buhay na buhay. Gayunpaman, nang dahan-dahang itinaas ni Lei Xing ang kanyang kamay at sasampalin na sana ang sarili niyang mukha, isang malakas na boses ang biglang umalangaw mula sa labas ng bulwagan. Pagtingin niya, nakita niya ang isang binata na dahan-daang naglalakad papunta sa hall. Guwapo pero mislan ang mukha ng lalaki. Siya ay matangkad at payat, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng maaraw na aura. Sa sandaling ito, mayroon siyang mahinang ngiti sa kanyang mukha habang sinusulyapan niya ang karamihan ng tao at dahan-daang naglakad papunta sa bulwagan. Phew! Nang makita ng karamihan ng taong ito, mas nabigla sila. Ito ay dahil ito ay talagang si Xingju, na naging limelight sa panahon ng pagsubok ilang araw na ang nakakaraan, ngunit ginawang alipin ni Zhang Hong pagkatapos na siliuhan ang kanyang kapangyarihan. Xingju. Hindi ka patay. Sa pagtingin sa masigla at masiglang si Xingju sa kanyang harapan, si Hao Shan ay hindi man lang nang ahas na paniwalaan ang kanyang mga mata. Logically speaking, pagkatapos masilyohan ang kapangyarihan ni Xingju at itapon siya sa madilim na kampo ng alipin, tiyak na pahihirapan siya hanggang sa mamatay. Hindi man siya mamatay, mapilayan siya. Gayunpaman, ngayong nagpakita na siya sa kanyang harapan sa ganoong paraan, paanong hindi siya magugulat? Hindi lang siya, halos lahat ng naroroon ay nakakita na kay Xingju noon at nasaksihan ang nangyari noong araw na iyon. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Hindi ka papatay, paano ako mamamatay? Tumiti si Xingju at tumingin kay Hao Shan masama. Sige, dahil bumalik ka na sa korte ng kamatayan, tutuparin ko ang hiling mo. Whoosh! Pagtingin sa masamang tingin ni Xingju, si Hao Shan, na galit kay Xingju, ay mas galit na galit. Siya ay humakbang pasulong, at sa bilis na tulad ng hangin, isang palad na naglalaman ng malakas na puwersa ang hamampes kay Xingju. Gayunpaman, sa harap ng pag-atake ni Hao Shan, ninisyan lamang ni Xingju. Hindi naman siya natakot. Makikita ng isa na nakabakaka ang magkabilang paa niya habang mariin niyang itinayo ang sarili sa lupa sa isang kabayong tindig. Sa bahagyang pag-iisip, ang maringal na maitim na espiritual na lakas sa loob ng kanyang katawan ay lumundag ng paputok. Ito ay parang isang maitim na buhawi na nawasak na may punishment execution sa gitna. Boom! Pagsabog ng kaluluwa. Ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan ay nagbigay daan kay Xingju na magkaroon ng epekto ng isang overlord physique. Bilang karagdagan sa matatag na posture ni Xingju, hindi lamang nabigo ang palad ni Hao Shan na saktan si Xingju, pilit din itong pinalipad ni Xingju. Sa huli, bumagsak si Hao Shan sa isang matibay na sulok ng bulwagan. Ang malakas na puwersa ay nagdulot pa ng malalim na bitak sa dingding, na pinalakas ng isang hadlang. Intermediate Battle Saint. Paano ito posible? Sa sandaling ito, si Hao Shan ay malungkot na nakahiga sa sulok ng dingding. Nabigla siya sa aura na ibinubuga ni Xingju dahil malinaw niyang nararamdaman na ang aura na ibinubuga ni Xingju ay isang Intermediate Battle Saint. Kailangang malaman ng isa na si Xingju ay isang Beginner Battle Saint lamang kanina. Gayunpaman, sa wala pang isang buwan, siya ay talagang sumulong sa isang Intermediate Battle Saint. Ang ganitong mabilis na bilis ng paglilinang ay sadyang hindi ka panipaniwala. Hindi lamang siya, lahat ng naruroon sa sandaling ito ay natuklasan din ang tunay na lakas ni Xingju. Bagamat isa lamang siyang Intermediate Battle Saint, nabigla pa rin sila. Hindi sila nabigla sa lakas ni Xingju. Sa halip, tulad ni Hao Shan, hindi sila makapaniwala na si Xingju ay maaaring magkaroon ng ganoon kabilis na bilis ng cultivation. Nang malaman ng isa na si Hao Yan, na natalo ni Xingju, ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga dekalidad na banal na bato para sa kanyang paglilinang. Sa kasalukuyan, kakahawak lang niya sa gilid ng isang Intermediate Battle Saint. Aabutin siya ng hindi bababa sa isang buwan upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang katotohanan na si Xingju ay maaaring sumulong sa ganoong bilis ay sadyang hindi ka panipaniwala. Hindi siya naglakas loob na paniwalaan ito. Siyempre, kung alam nila na 10 araw lang ang itinagal ni Xingju para sumulong mula sa Beginner Battle Saint tungo sa Advanced Battle Saint, sila,
na nag-cultivate ng 12-dosenang taon para maabot ang kanilang kasalukuyang level, ay mapapahiya na sana maaari nilang idikit ang kanilang mga ulo sa lupa. Hao Shen, sinalakay mo ang commander ng Divine Secret Unit na hinirang ng kanyang kamahalin ng walang anumang dahilan. Alam mo ba ang iyong krimen? Gayunpaman, nang mabigla ang lahat sa bilis ng cultivation ni Xingju, biglang naglabas si Xingju ng isang gintong scroll. Nang makita ng lahat ang balumbon na ito, lalo silang nabigla. Ito ay dahil mayroon lamang isang tao sa buong Starfall Dynasty na maaaring mag-issue ng ganoong scroll, at iyon ay ang kasalukuyang emperador. Ang balumbon na ito ay tinawag na isang imperial na kautusan. Tingnan mo ang iyong sarili. Tumiti lang si Xingju nang makita niya ang pagtataka ng lahat. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas at ang Imperial Edict Scroll, na inukitan ng mga dragon at phoenix, ay dahan-dahang nakalahad sa himpapawid. Mula noon, malinaw na lumitaw sa paningin ng lahat ang nilalamang personal na isinulat ng emperador. Sa kalooban ng langit, ipinahayag ng emperador. Mula ngayon, si Xingju ay itinalaga bilang commander ng Divine Secret Unit at ililipat sa Heaven Branch ng Divine Secret Unit. Mula ngayon, ang Heaven Branch ng ang Divine Secret Unit ay pamamahalaan ni Xingju. Ang sinumang maglakas loob na sumuway sa utos ni Xingju ay paparusahan ayon sa batas militar. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 487, Nangungunang Bowling. Ang imperial na utos na isinulat ng emperador ay inilagay sa harap nila. Sa sandaling ito, ang lahat sa bulwagan ay nakatitig sa imperial na utos at naramdaman ang kanilang mga puso na nanginginig. Ang imperial na kautusan ay isinulat mismo ng emperador, at ang imperial na kautosang ito ay talagang isinulat para kay Xingju. Walang nakakaalam kung ano ang naranasan ni Xingju. Hulaan nilang lahat kung ano ang nangyari kay Xingju. Ngunit kahit anong hulaan nila, alam nila ang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na si Xingju ay may relasyon sa kasalukuyang emperador, at hindi ito isang mababaw na relasyon. Hao Shen, maaari kong hayaang lumipas ang nakaraan noong inatake mo ako kanina, ngunit sinalakay mo si Yang Bin ng walang dahilan at binyantaan si Senior Lei Xing na sasampalin ang sarili. Ang iyong mga aksyon ay lumabag sa batas militar ng aking Chanji unit. Aalisin na kita ngayon sa ang posisyon mo bilang commander at i-demote ka sa guard. May objections ka ba? Tumingin si Xingju kay Hao Shen, na nabigla, at walang pakialam na sinabi. Paano kung mayroon kang autoridad na kontrolin ang lugar na ito? Ang superior ng matandang ito ay si General Zhang Hong. Maliban kung tatanggalin niya ako sa aking posisyon, ang matandang ito ay hindi susunod sa sinuman. Nang makitang gustong alisin siya ni Xingju sa kanyang posisyon sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, sumigaw si Hao Xin ng malakas na may mukha na puno ng kawalang kasiyahan. Ha, Zhang Hong. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ilang araw na ang nakalipas, si Zhang Hong ay pinatay ng emperador. Ang dahilan naman, alam ninyong lahat na sumawi siya sa mga batas ng dinastiya. Sinadya niyang supilan ang pinakamataas na iskolar at ibinaba siya bilang alipin. Sapat na ito para mamatay siya ng 100 beses, o kahit 1,000 beses. Ngunit sa kasamaang palad, iisa lang ang buhay niya. Alam ni Hao Shen na hindi siya tatanggapin ni Xingju, kaya tumawa siya ng malakas. Ang kanyang pagtawa ay napuno ng kayabangan, at ang dahilan ng kanyang pagmamataas ay nagmula sa tiwala ng emperador sa kanya. Ano? Si Zhang Hong ay pinatay. Ang mga salita ni Xingju ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Si Zhang Hong ay ang general ng unit ng Chanji, at hindi mababa ang kanyang posisyon. Higit sa lahat, nagkaroon siya ng suporta ni punong ministro Wang Qiang, na napakapopular sa dinastiya. Gayunpaman, ang gayong tao ay pinatay ng emperador ng ganoon lang, at maliwanag na dahil ito kay Xingju. Paanong hindi sila magugulat? Hindi ako naniniwala. Xingju, tigilan mo na ang pagmamalabas. Si Zhang Hong ay ang general ng unit ng Chanji, isang war god. Naisip mo ba na ipapapatay siya ng emperador dahil lamang sa iyong mga salita? Kung ikukumpara kay General Zhang Hong, sino ka sa palagay mo? Gayunpaman, kumpara sa iba, lalong umungol si Hao Shen. Halatang hindi siya naniniwala sa mga salita ni Xingju. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa headquarters ng Chanji unit. Gayunpaman, hindi ko alam kung sasabihin nila sa iyo ang tungkol sa isang katulad mo. Kung tutusin, ito ay isang lihim ng militar. Gayunpaman, may isang bagay akong dapat sabihin sa iyo. Alam na ng emperador na tiyak na may mga taong hindi makikinig sa aking mga utos, kaya ibinigay niya sa akin itong Shangguan Treasure Badge. Gamit ang Shangguan Treasure Badge na ito, ang mga hindi sumusunod ako, Xingju, ay sumusuway sa emperador. Ang hindi sumunod sa emperador ay papatayin ayon sa batas. Bilang tugon sa tanong ni Hao Shen, ibinuka ni Xingju ang kanyang mga kamay at ngumiti. Pagkatapos, sa isang twist ng kanyang palso, isang gintong badge ang lumitaw sa kanyang kamay. Kahit na ang token ay ginto, hindi ito gawa sa ginto. Sa halip, ito ay gawa sa mysterious sky metal. Sa teknikal na pagsasalita, ang token ay isang espiritual na sandata. Gayunpaman, ang pangunahing tungkulin nito ay hindi ang kapangyarihang taglay nito, ngunit ang kamahalan na ipinalabas nito, gayon din ang kakayahang direktang makipag-ugnayan sa emperador. Ito ay dahil ito ay isang bagay na tanging ang mga karapat-dapat na opisyal ng kasalukuyang dinastiya ang maaaring magkaroon. Shangguan Treasure Badge.
Ang mga nagtataglay ng Shangguan Treasure Badge ay pawang mga taong may mataas na katayuan at natatanging lakas. Nagbibigay kami ng respeto kay Lord Xingju. Biglang, kasama ang Thunder Luggage Sect bilang pinuno, lahat ng nasa hall ay lumuhod sa lupa at nagbigay galang kay Xingju. Kahit na ang mga tao mula sa Iron Blood Continent ay walang exception. Ito ay dahil hawak ni Xingju ang Shangguan Treasure Badge, na nangangahulugang may kapangyarihan siyang pumatay ng mga tao, kaya hindi sila ng ahas na sumuway. Higit sa lahat, ang emperador ay talagang nagbigay ng napakamahal na Shangguan Treasure Badge kay Xingju, na nagpapakita kung gaano siya kahalaga sa emperador. Sa ganitong paraan, tila makatwiran para sa emperador na patayin si Zhang Hong dahil kay Xingju. Senior Li Xing, Senior Li Zhang, patawarin mo kami sandali. May sasabihin pa ako kay Hao Xin. Nang makita ang reaksyon ng lahat, nakangiting naglakad si Xingju kina Li Xing at Li Zhang at tinulungan silang tumayo. Si Li Xing at Li Zhang ay nanindigan para kay Xingju noon. Bagamat hindi sila nagtagumpay sa huli, naalala pa rin ni Xingju ang kanilang kabaitan. Sa makatuwid, kahit na ang kanyang opisyal na ranggo ay mas mataas kaysa sa kanila, si Xingju ay magalang pa rin sa kanila. Oo, sina Li Xing at Li Zhang ay iginagalang ang kanilang mga kamao kay Xingju. Matapos tingnan ang lahat ng nasa bulwagan, pinalabas nila ang lahat. Sa sandaling ito, si Haoshan at Xingju lamang ang naiwan sa bulwagan. Sa sandaling ito, mapatla ang mukha ni Haoshan, at blanko ang kanyang mga mata. Maging ang kanyang katawan ay hindi mapigilan ang panginginig, na parabang hindi niya kayang panindagan ang lahat sa kanyang harapan. Tila nabigla siya sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Xingju at tuluyang nawala ang kanyang dating talas. Sa pagharap kay Haoshan sa sandaling ito, si Xingju ay walang kahit kititing na pagbabantay o takot. Dahil kahit gusto siyang saktan ni Haoshan, sa lakas ni Xingju, makakatakas pa rin siya ng ligtas. Hanggat makakaalis si Xingju, si Li Xing, Li Zhang, at maging ang mga kapitan at gwardya ng Iron Blood Continent ay makikinig sa kanyang mga utos. Sa oras na iyon, maaari niyang patayin si Haoshan sa anumang paraan na gusto niya. Haoshan, sa totoo lang, kung gusto kitang mamatay, pwede kitang patayin ngayon din. Alam mo ba kung bakit kita pinananatili buhay? Naglakad si Xingju papunta sa Haoshan, tumingkayad, at sinabing may mahinang ngiti. Itinaas ni Haoshan ang kanyang ulo at tumingin kay Xingju na may hinanakit at nakakatakot na tingin. Hindi mapigilan ng kanyang mga labi ang panginginig, ngunit sa huli, wala siyang nasabi. Dahil gusto kong makita mo kung paano ako, si Xingju, ay tatapakan isa-isa ang mga tao sa Iron Blood Continent hanggang sila ay ganap na sumuko sa akin. Ipapaalam ko sa iyo kung anong uri ng kontinente ang Martial Heaven Continent, at kung anong klaseng tao ako, si Xingju. At ikaw, ang unang tatapakan ko, ngunit hindi ikaw ang huli. Inilapit ni Xingju ang kanyang bibig sa tainga ni Haoshan at dahan-daang sinabi sa boses na si Haoshan lang ang nakakarinig. Matapos sabihin ang lahat, hindi tiningnan ni Xingju ang ekspresyon ni Haoshan. May malabong ngiti sa labi, buong pagmamalaki niyang lumabas ng palasyo. Sa labas ng palasyo, magalang na naghihintay si Li Xing at ang iba pa kay Xingju. Parang may pinag-uusapan sila. Nang makitang lumabas si Xingju, ngumiti si Xingju at sinabi, Panginoong Xingju, naghanda na kami ng handaan para sa iyo. Bakit hindi tayo pumunta ngayon? Kahit na isang beses lang niya nakilala si Xingju, hinangaan na niya si Xingju. Ngayon, ang ginawa ni Xingju ay lalo siyang nasasabik. Masasabi niyang ang Iron Blood Continent ang pinupuntirya ni Xingju, at ito ay magandang balita para kay Li Xing, na pinahiya ni Haoshan. Hindi lamang si Li Xing, ngunit sina Li Zhang, Yang Bin, at lahat ng iba pa na pinigilan ng Iron Blood Continent ay may parehong ngiti sa kanilang mga mukha. Napakatingkad ng kanilang mga ngiti na para silang bulaklak na namumukadkad. Salamat, Senior Li Xing. O tama, Senior, nasaan sina Hanshu at Li Meixuan? Sabihin mo rin na pumunta sila. Kahit na sina Hanshu at Li Meixuan ay nakipag-ugnayan lamang kay Xingju sa loob ng ilang maikling araw, si Xingju ay may magandang impresyon sa kanilang dalawa. Ngayong ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, natural na hindi niya makakalimutan ang mga dating kaibigan. Okay, ako ay mag-aayos para sa isang tao upang ipaalam sa kanila. Nang makitang iniisip pa rin ni Xingju sina Hanshu at Li Meixuan, hindi maiwasan ni Li Xing na mabigla. Maya-maya pa, sumili ang isang nakakaantig na ngiti sa kanyang mukha, at akmang aayusin niya ang mga nakapaligid na gwardya na ipaalam sa kanila. Senior Li Xing, hindi mo na kailangang problemayan ang iyong sarili. Nasaan sila? Hayaan mo akong pumunta at ako mismo ang tumawag sa kanila. Nang makita kung paano kumilos sina Xingju at Li Xing, naramdaman ni Xingju na may mali. Sa pag-iisip tungkol dito, kung kahit na ang mga taong tulad ni Li Xing at Li Zhang ay inaapi, hindi magiging mas mahusay sina Hanshu at Li Meixuan. Sa makatuwid, nagpa siya si Xingju na personal na tanggapin ang mga ito. Bukod sa pangunahing kampo kung saan naninirahan ang mga gwardya, maraming mararangyang palasyo sa Divine Secret Battalion. Ang bawat isa sa mga palasyong ito ay may karatula, na nagpapahiwatig na sila ang mga tirahan ng mga bantay sa antas ng kapitan. Sa Divine Secret Battalion, mayroong isang palasyo na itinayo kamakailan. Tinawag itong Hao Residence, at ito ang tirahan ng kampyon ng nakaraang pagsusulit, si Hao Yan. Sa Hao Residence, tila katatapos lang ni Hao Yan sa kanyang cultivation.
Nagpupunas siya ng pawis sa noo habang naglalakad papasok ng hall. Sa sandaling ito, may dalawang katulong, isang lalaki at isang babae, na sumusunod sa likuran niya. Sila ay sina Hanshu at Lee Meixuan, na lumahok sa pagsusulit kasama si Xingju. Pagkaupo ni Hao Yan, tinuro muna niya si Hanshu, pagkatapos ay kay Lee Meixuan, at sumigaw. Ikaw, kuha ka ng tubig para panghugas ng paa ko. Masahe mo ang balikat ko. Sina Hanshu at Lee Meixuan, na orihinal na puno ng kayabangan at mataas ang loob, ngayon ay parang dalawang masonerang lingkod, na sumusunod sa mga tagubili ni Hao Yan. Ipinikit ni Hao Yan ang kanyang mga mata, ninanamnamang malalambot na kamay ni Lee Meixuan na minamasahe ang kanyang mga balikat habang hamihiga ng hindi kasiya siyang himig mula sa kanyang bayan. Ito ay isang kasiyahan, isang kasiyahan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala din si Hanshu ng isang palanggana ng mainit na tubig upang hugasan ang kanyang mga paa at dumating sa harap ng Hao Yan. Nang makitang nakapikit ang mga mata ni Hao Yan, maingat lamang niyang tinanggal ang sapatos at medyas ni Hao Yan, pagkatapos ay inilagay ito sa mainit na tubig na kakakuha lang niya. Naghahanap ka bang mamatay? Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang mga paa ni Hao Yan sa tubig, bigla niya itong sinipa, na pinalipad si Hanshu ng mahigit 100 metro ang layo. Siya ay nahulog sa lupa sa isang malungkot na estado. Oh, hindi ba ito ang kampyon ng pagsusulit? Ang init ng ulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses na pamilyar sa kanilang tatlo ang biglang umalangaw mula sa labas ng bulwagan. Pagtingin nilang tatlo sa labas ng hall, nagulat silang lahat. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 488, inumi ng panghugas ng paa. Sa labas ng bulwagan, 12 ng mga tao ang naglalakad patungo sa kanila. Sa kanila, mahigit 100 ang mga kapitan. Maging ang dalawang kapitan, sina Lei Xing at Li Zhang, ay kasama nila. Gayunpaman, ang taong mas ikinagulat nila ay ang binata na namumuno sa grupo. Ito ay dahil kilala ni Hao Yan, Hanshu, at Lee Meixuan ang lalaking ito at nakipag-ugnayan sa kanya noon. Ito ay dahil ang lalaking ito ay si Xingju. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit sila nagulat ay suot ni Xingju ang natatanging armor ng Divine Secret Battalion. Isa pa, may pulang balabal sa likod niya. Habang lumilipad ang balabal sa hangin, malabo nilang nakikita ang tatlong malalaking itim na salita. Kapitan, ang kasalukuyang Xingju ay dapat ay isang alipin sa kampo ng mga alipin. Gayunpaman, siya ay talagang nagpakita dito at naging isang kapitan. Higit pa rito, si Lei Xing at ang iba ay tila lubos na gumagalang sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi maisip ni Hao Yan at ng iba pa. Gayunpaman, kumpara sa purong pagkabigla ni Hanshu at Lee Meixuan, nakaramdam si Hao Yan ng hindi maipaliwanag na takot at pagkabalisa. Sa kasalukuyan, alam na niya ang relasyon nila ni Hao Xin. Higit pa rito, personal niyang nasaksihan ang proseso kung saan tinatakan ang kapangyarihan ni Xingju at siya ay naging alipin. Higit pa rito, pinalitan pa niya si Xingju bilang numero 1 iskolar at umupo sa posisyon ng kapitan. Nang tingnan niya ang malaking grupo ng mga tao na patungo sa kanyang bulwagan, napagtanto niyang wala sa tabi ang kanyang lolo, si Hao Xin, na pinakapinagkakatiwalaan niya. Samantala, ang mga kapitan ng Iron Blood Continent ay may mga mapupulang mukha na parang dinanas ng matinding suntok. Sa pagtingin kay Lei Xing, Li Zhang, at ang mga kasama mula sa iba pang mga kontinente na natapakan ng kanilang mga paa, lahat sila ay nasa mataas na espiritu at ang kanilang mga mukha ay puno ng kaluwalhatian. Lahat ng ito ay nagsabi sa kanya na maaaring may nangyaring malaking bagay. Maglakaskog ka ba, Hao Yan? Mga lalaki, huli siya. Sinusuri ni Hao Yan ang sitwasyon sa kanyang harapan, biglang itinuro ni Lei Xing si Hao Yan at umungal. Ang kanyang boses ay napakalakas at malinaw na naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng katawan ni Hao Yan. Kasabay nito, ang 12 ng mga kapitan sa likuran niya ay parang mga palaso na umalis sa kanilang mga pana. Talagang sumugod sila at bumaril patungo sa Hao Yan sa sobrang bilis. Bukod dito, medyo kakaunti ang mga tao mula sa Iron Blood Continent sa kanila. Bagamat pambihira ang lakas ni Hao Yan, baguhan pa rin siyang Battle Saint kung tutuusin. Sa harap ng pagkubkob ng higit sa 10 Intermediate Battle Saints, siya ay ganap na walang kapangyarihan. Bago pa man siya makapag-react ay nahuli na siya ng husto ng mga tao. Bitawan mo ako. Sinusubukan mo bang magrebelde? Bagamat naramdaman na niya na may mali, si Hao Yan, na sanay ng mga api ng iba, ay nagpakita pa rin ng mabangis na anyo. Para lang siyang mabangis na tigre na pinigilan habang ibinukan niya ang kanyang bibig na puno ng mga pangil at mabangis na kumagat sa lahat ng direksyon. Hao Yan, ang usapin ninyo, Hao Shen, at Zhang Hong na binubuli si Lord Xingju ay nalantad na. Alam na ng kasalukuyang emperador ang lahat, at si Zhang Hong ay pinugutan na ng ulo. Ikaw at ang iyong lolo ay parehong hindi mapapatawad na mga kriminal at dapat ay pinatay na. Gayunpaman, si Lord Xingju ay mapagbigay at iniligtas ang iyong dalawa sa kamatayan. Ngunit kayong dalawa ay mga kriminal pa rin. Mas mabuting kumilos kayo, kung hindi kayo magdusa. Muling sigaw ni Lei Xing. Habang nagsasalita siya, halos ibinalita niya ang nangyari kina Hao Yan, Hanshu, at Lee Meixuan. Ano? Napatay si General Zhang Hong. Matapos marinig ang lahat at tingnan ang sitwasyon sa kanyang harapan, kahit may hinala si Hao Yan, wala siyang ibang magawa kundi paniwalaan ito.
Sa sandaling ito, siya ay parang isang impas na lobo, ganap na bumagsak. Puno ng pagkabigo at kalungkutan ang kanyang mukha, at hindi siya umimik. Nang makitang ganito si Haoyan, ang mga tao sa Iron Blood Continent ay hindi maiwasang malungkot. Tulad ng para sa mga tao sa Thunder Continent, Misty Continent, at sa iba pang mga kontinente ng Mortal Realm, nakaramdam sila ng refresh. Ang galit na naipon sa kanilang mga puso ay sa wakas ay mailalabas sa sandaling ito. Habang nagsasalita sila, dadalhin na sana siya ng mga kapitan na mahigpit na nakahawak kay Haoyan sa bilangguan ng Divine Secret Battalion. Maghintay. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang iwinagayway ni Xingju ang kanyang kamay para pigilan sila. Ang biglaang sinabi ni Xingju ay naging dahilan para mas natigilan ang lahat. Pagkatapos, pare-pareho nilang itinoon ang kanilang mga tingin kay Xingju, naghihintay sa desisyon ni Xingju. Haoyan, pakiinom ng tubig na panghugas ng paa sa lupa para sa akin. Nang may mahinang ngiti sa kanyang mukha, itinuro ni Xingju ang palanggana ng tubig na ibinabad ni Haoyan sa kanyang mga paa. Xingju, huwag kang samobra. Kung gusto mong inumin ko ito, baka patayin mo rin ako. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, lalong nagalit si Haoyan. Patuloy siya sa pag-ungol habang hibang na hibang. Mukhang gusto niyang kagatin si Xingju hanggang mamatay. Hehe, hindi mahalaga kung hindi mo ito iinuman. Madali kang mamatay. Pero kung iisipin mo ang iyong matandang lolo, si Haoshan. Kung hindi ka man lang mamatay pagkatapos ng lahat ng uri ng pagpapahirap. Pagkatapos ay piliin na huwag uminom o piliin na mamatay. Hindi pinansin ni Xingju ang dagandong ni Haoyan. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita sa isang boses na hindi magaan o mabigat. Ikaw. Kasuklam-suklam ka. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, natigilan si Haoyan. Siya na kanina pagalit na galit ay biglang nawalan ng gana. Pagkatapos ng pagdikit ng kanyang mga ngipin, gumamit siya ng napakatalam na tono para insultuhan si Xingju. Hahaha, kasuklam-suklam. Gaano man ako kasuklam-suklam, ako, si Xingju, kasuklam-suklam ba ako sa inyong lahat? Haoyan, ngayon, sasabihin ko sa iyo na ako, si Xingju, ay hindi kailanman nagsabi na ako ay isang matuwid, walang pag-iimbot na bayani na nangangako sa kanyang sarili na iligtas ang mundo. Ako, si Xingju, ay isang makasarili na tao. Ang ginagawa ko, ang gusto kong gawin, ay napakasimple. Ginagamit ko lang ang sarili kong kapangyarihan para protektahan ang pamilya ko, ang kasintahan ko, ang mga kaibigan ko. Hindi ko hahayaang mapahamak ang sinuman sa tabi ko. Kung sino man ang maglalakas loob na salakayin ng mga tao sa tabi ko, tiyak na doble ang halaga ko sa kanila. Ngayon, kailangan mong inumin itong tubig na panghugas ng paa sa ayaw mo o sa gusto mo. Kung tatango ka ngayon, ipapainom ko lang sa iyo. Kung pipilitin mo akong ipainom ito sa iyo, mula ngayon, bibigyan kita ng tubig na panghugas ng paa para sa 3 pagkain sa isang araw. Gayun din, ang iyong kasuklam-suklam, walang hiya, walang awa at tusong lolo, si Haoshan, ay tatangkilikin din ito. Paggamot bilang ka para sa 3 pagkain sa isang araw. Parang biglang nagbago si Xingju sa ibang tao. Habang nakatutok ang daliri niya kay Haoyan ay sumigaw siya ng malakas. Ang kanyang mga salita ay matalas at ang kanyang kahangahangang paraan ay labis na mapang-api na maging sina Lei Xing at Li Zhang ay napasuko. Yung iba naman, nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala. Ilang araw lang ang nakalipas, si Xingju, isang ordinaryong tao na pumunta sa Divine Secret Battalion para lumahok sa assessment, ay talagang nakapagpalabas ng ganoong kahangahangang paraan. Sa sandaling ito, ganap silang natigilan sa mga salita ni Xingju. Bitawan mo ako, iinom ako. Sa sandaling ito, mahigpit na ikinuyom ni Haoyan ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Puno ng hindi pagnanais at galit ang kanyang mukha. Kahit medyo masama ang ugali niya, may backbone pa rin siya. Higit pa rito, minahal at iginagalang niya ang kanyang lolo, si Haoshan. Kahit na wala pang 1 buwan silang magkakilala, siya, na itinuring na ulila mula noong siya ay bata pa, ay mahal na mahal ang kanyang lolo at nasisiyahan sa pagpapakain ng pamilya. Pakawalan mo siya. Nang makita ang hitsura ni Haoyan, sinabi ni Xingju sa ilang mga kapitan na mahigpit na nakahawak kay Haoyan. Nang makita ito, nagmamadaling binitawan ng ilang kapitan si Haoyan. Tata-tata. Dahan-daang naglakad si Haoyan patungo sa kinauupuan niya kanina. Parang napakabigat ng bawat hakbang, kahit sa kanya, napabigat. Lagok, 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 lagok. Dinampot ni Haoyan ang tubig na panghugas ng paa na katatapos lang niyang ibabad sa kanyang mga paa at sinimulang lagok iyon. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga taong napupuot kay Haoshan at Haoyan hanggang sa buto ay puno ng kaligayahan. Napuno ng ginhawa ang kanilang mga puso. Sa sandaling ito, maaari lamang nilang gamitin ang isang salita upang ilarawan ang kanilang mga damdamin, at iyon ay kasiyahan. Sige. Gayunpaman, nang ang mga taong napupuot kay Haoshan at Haoyan ay nagsasaya sa kanilang sarili, biglang iwinagayway muli ni Xingju ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas para pigilan sila. Ano ngayon? Hindi kaya sapat ang isang palanggana? Pagkatapos ay bigyan mo ako ng isa pang palanggana. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Haoyan malakas na sigaw. Wala naman. Kaya lang tumigil ka na sa pag-inom. Si Xingju ay hindi gaanong nagalit sa galit na saway ni Haoyan.
Sa halip, pinaikit niya ang kanyang mga mata at mahinang ngumiti. Hanshu, Lee Meixuan, tara na at kumain na tayo. Matagal na mula noong huli tayong nagkita. Miss na miss ko na kayong dalawa. Pagkatapos noon, kinawayan ni Xingju ang kanyang kamay kay Hanshu at Lee Meixuan, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng palasyo. Lord Xingju, paano natin haharapin si Haoyan? Si Lei Xing at ang iba pa ay pumunta sa harap at nagtanong nang makita nilang umalis na si Xingju. Bukod dito, sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ay itinoon kay Xingju, naghihintay sa hatol ni Xingju. Sa pagtatapos ng araw, ang bagay na ito ay walang gaanong kinalaman kay Haoyan. Isa lamang siyang manika sa ilalim ng utos ng isang tao. Kung tungkol sa kanyang labis na mga aksyon kay Hanshu at Meixuan, maaari itong ituring na naayos na. Mula ngayon, babawiin natin ang Hao residence at ibababa ang Haoyan bilang isang sundalo. Hindi na kailangang pahirapan ang Haoyan at Haoshan. Tumingon si Xingju at walang pakialam na sinabi. Gayunpaman, ang walang malasakit na pangungusap na ito ay isang hindi natitinag na utos. Pagkatapos, hinayla niya sina Hanshu at Lee Meixuan habang nag-uusap sila at nagtatawanan habang naglalakad palabas ng Hao residence. Nagkatinginan ng lahat, pagkatapos ay mahigpit na sinundan ng mga yapak ni Xingju at ng iba pa. Tanging si Haoyan, na blangkong nakatingin sa likod ni Xingju, ang nalilito kung ano ang gagawin. Kung ayaw inumin ni Haoyan ang palanggana ng tubig na panghugas ng paa, tiyak na gagawin ni Xingju ang sinabi niya at paiinumin siya ng tubig na panghugas ng paa para sa kanyang pagkain araw-araw. Gayunpaman, dahil nainom niya ito, at para sa kanyang lolo, si Haoshan, nagpa siya si Xingju na palayain siya sa pagkakataong ito dahil gusto ni Xingju ang mga taong may integridad. Sa pinakakaunti, ang mga maaaring isuko ang kanilang dignidad para sa kanilang mga mahal sa buhay ay hindi bulok sa kaibuturan at maaaring mailigtas. Pagkatapos umalis sa Hao residence, nagkaroon ng piging si Xingju kasama sina Hanshu, Lee Meixuan, Lei Xing, Li Zhang, at ang mga kapitan ng Secret Division, kasama ang mga kapitan mula sa Iron Blood Continent. Bagamat kinasusuklaman niya si Haoshan at ang iba pa, hindi niya dapat idinadawat ang mga inosenteng tao. Hanggat hindi sila nagkakamali, pantay ang pakikitungo ni Xingju sa kanila. Sa pagharap sa bukas na pag-iisip na si Xingju, ang mga kapitan mula sa Iron Blood Continent ay nagsimulang makonsensya at sinisisi ang kanilang sarili. Bigla nilang naramdaman na ang pang-aapi at paghamak na mayroon sila sa ibang mga kontinente noon ay isang kaiyahiyang pag-uugali. Napakasarap ng pagkain, at napakasarap ng alak. Bukod sa mga kapitan mula sa Iron Blood ang kontinente na medyo napigilan, si Xingju at ang iba ay mayroon lamang isang salita sa kanilang isipan. Mahusay. Dahil lahat ng pagkalugi na dinanas nila, lahat ng pang-aapi na dinanas nila, ay ibinalik lahat ngayon, at lahat ng ito ay nagbago dahil sa isang solong tao, si Xingchen. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 489, mga dating kaibigan. Pagkatapos ng engranding piging, dumilim na ang langit. Si Xingju at ang iba ay lasing na, kaya bumalik sila sa kanilang sariling mga tirahan upang magpahinga. Si Xingju, sa kabilang banda, ay pansamantalang naninirahan sa Hao residence ng Haoyan. Siyempre, ang signboard ng Hao residence ay pinalitan na ng punishment residence. Gayunpaman, ito ay pansamantalang tirahan lamang ni Xingju. Sa lalong madaling panahon, magtatayo sila ng marangyang palasyo para kay Xingju sa Heaven Branch ng Divine Secret Battalion, na magsisilbing tirahan ni Xingju. Bagaman ito ay titulo lamang ng punong kapitan, si Xingju ay, pagkatapos ng lahat, isang punong kapitan na personal na hinirang ng emperador. Kinaumagahan, tinipon ni Lei Xing, Li Zhang at iba pa ang lahat ng mga sundalo ng Divine Secret Battalion at ipinakilala si Xingju, ang bagong punong kapitan, pati na ang bagong commander ng sangay na ito. Kung tungkol kay Xingju na naging punong kapitan at commander ng sangay na ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga sundalo. Gayunpaman, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga sundalo. Sa katunayan, ang pangalan ng punishment execution ay matagal nang kilala ng lahat dito. Kahit ang mga inutil ay hindi alam ang tungkol dito. Nang talunin ni Xingju si Haoyan, maraming sundalo ang nakakita nito ng sarili nilang mga mata. Kasabay nito, nakita rin nila ang kapangyarihan ni Xingju na tinatakan ni Zhang Hong at naging alipin. Kahit na hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, narinig nila ito mula sa ibang mga sundalo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay alam lamang ng mga sundalo ng sangay na ito. Ngayon, maaaring hugasan ni Xingju ang kanyang kahihiyan at maging punong kapitan. Sinabi rin na mayroon siyang napakalapit na relasyon sa emperador. Para sa mga ordinaryong sundalong tulad nila, isa lamang itong alamat. Natural, si Xingju ay naging isang alamat sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, sina Lee Meixuan, Hanshu, Li Zhang, Lei Xing at iba pa ay nasa bulwagan ng punishment residence. Ito ay dahil ipinagkatiwala ni Xingju kay Lei Xing ang isang gawain sa madaling araw. Gusto niyang imbestigahan niya sina Han Zhan at Dugu Changyi. Sir Xingju, nag-imbestiga na kami. Wala sa amin sina Han Zhan at Dugu Changyi. Bukod pa rito, hindi sila pumunta para sumali sa assessment. Lumapit si Lei Xing sa tabi ni Xingju at nagulat. Oh, hindi mo ginawa. Senior Lei Xing, kung gayon kailangan kitang guluhin muli.
Tulungan akong suriin kung ang dalawang taong ito ay kabilang sa mga ordinaryong tao na pumasok sa Starfall Empire sa loob ng nakaraang 3 buwan. Matapos marinig ang mga salita ni Lei Xing, hindi mapigilan ni Xingju na bahagyang sumimangot. Pagkatapos, sinabi niya kay Lei Xing. Naiintindihan. Magalang na sagot ni Xing. Hanshu, Mei Zuan, samahan mo ako sandali. Pagkatapos ipaalam kay Lei Xing, ngumiti si Xingju kina Hanshu at Li Meixuan. Pagkatapos noon, umupo silang tatlo sa Dragon Carriage ng Divine Fate Camp at umalis sa Sky Branch ng Divine Fate Camp. Napakabilis ng Dragon Carriage. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong Dragon Carriage, ang sinasakyan ni Xingju ay mas maluwang at maluho. Kahit na ang bilis nito ay mas mabilis. Ito ang espesyal na pagtrato ng punong kapitan. Xingju, saan tayo pupunta? Curious na tanong ni Li Meixuan habang nakatingin sa medyo pamilyar na daan sa labas ng bintana. Magkikita tayo ng mga dati nating kaibigan. Bahagyang ngumiti si Xingju at misteryosong sumagot. Hanshu at Li Meixuan sa isa't isa bilang tugon sa kalahating pusong sagot ni Xingju. Nang huminto ang karwahe ng Dragon Horse ay naunawaan nilang dalawa kung sino ang tinaguriang matandang kaibigan. Sa sandaling ito, ang lugar kung saan sila huminto ay nasa harap ng Zhuang Yuan Inn na kanilang tinutuluyan noon. Noon, nakatagpo ni Xingju ang kakaibang Soul Compass. May sinabi pa ang artifact spirit ng Soul Compass na hindi makakalimutan ni Xingju. Ito ay ang grado ng kaluluwa. Sa makatuwid, bumalik ngayon si Xingju upang tingnan kung maaari niyang ikayatin ang tindera na si Chen na ilipat sa kanya ang Soul Compass. Kung hindi niya makuha ang Soul Compass, malamang pagsisisihan ito ni Xingju sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Meixuan, pwede ba kitang tulungan na mahanap ang taong tumanggap sa akin noon, Tiyo Pang? Pagkababa ng Dragon Carriage, si Xingju ay hindi nagmamadaling pumasok sa Zhuang Yuan Inn. Sa halip, inutusan niya si Li Meixuan, na nasa tabi niya. Kailangan ko ba siyang dalhin dito? Curious na tanong ni Li Meixuan. Hindi na kailangan. Ipasa mo na lang ito sa kanya kung mahanap mo na siya. Ang Soul Devouring Token sa hintuturo ni Xingju ay kumikislap, at 5 mabibigat na sako ang nahulog sa lupa. Lahat sila ay napuno ng Saintstone Orbs. Si Uncle Pang ang unang taong nakilala ni Xingju pagkaraang dumating sa Azura Continent, at siya rin ang taong nagsabi sa kanya ng maraming bagay. Bagamat may espesyal na relasyon sa kanilang dalawa, at tama lang nasabihin sa kanya ni Uncle Pang ang mga bagay na ito, palaging nararamdaman ni Xingju na si Uncle Pang ay isang mabuting tao. Ngayong may narating na siya, ayaw niyang mamuhay ng stressful si Tiyo Pang tulad ng dati. At least, gusto niyang tulungan siya kapag kaya niya. Ma'am, naunawaan ni Li Meixuan ang ibig sabihin ni Xingju. Pagkatapos tumango, inilagay niya ang 5 sako ng Saintstone Orb sa kanyang storage bracelet at naglakad patungo sa opisina ng county. Bilang isang sundalo ng Prophecy Battalion, kahit ang Panginoon ng county ng opisina ng county ay kailangang matakot sa kanya. Sa makatuwid, napakadali para kay Li Meixuan na mag-imbestiga sa isang tao sa county na may katayuan niya. Tara na. Matapos ipaalam kay Li Meixuan, tinapik ni Xingju ang balikat ni Hanshu at naglakad patungo sa Zhuang Yuan Inn na may naghihintay ng ngiti. Ang Zhuang Yuan Inn ay abala sa aktibidad gaya ng dati. Ang inn ay napuno ng mga mahuhusay na mortal mula sa iba't ibang kontinente. Sa sandaling ito, sila ay nagtipon sa malaking bulwagan at nakikibahagi sa soul competition na nilalaro noon ni Xingju at ng iba pa. Ang bagay na ginagamit nila ay natural na ang Soul Compass na pinangarap makuha ni Xingju. Tingnan mo, ito ay isang sundalo ng Prophecy Battalion. Siya talaga ang head captain. Anong ginagawa ng head captain dito? Isa siyang importanteng figure sa Prophecy Battalion. Dapat nandito siya para bisitahin si Boss Chen, di ba? Hindi ko akalain na napakabata at gwapo ni head captain. Nako, nine-love na ako sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sina Xingju at Hanshu sa bulwagan, naakit nila ang mga tingin ng mga mortal. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatitig kina Xingju at Hanshu. Ang kanilang mga titig ay puno ng inggit, pananabik, at takot. Karamihan sa mga babae ay tumitingin pa ng pagsamba kay Xingju. Baka sa mga nakangiti nilang mukha ang kanilang iniisip. Gayunpaman, sa mga babaeng ito na mas matanda kay Xingju, hindi man lang sila pinapansin ni Xingju. Sa halip, dirdiretso siyang naglakad patungo sa Soul Compass. Para kay Xingju, ang tukso ng bagay na ito ay mas malaki kaysa sa mga babae. Talagang kamangha-mangha si Young Master Xingju. Narating mo na talaga ang Battle Saint Realm sa loob ng wala pang 1 buwan. At saka, naging head captain ka ng Prophecy Battalion. Ikaw talaga ang pinakanamumukod tanging customer mula noong pagkakatatag ng aking Zhuang Yuan Inn. Nang dumating sina Xingju at Hanshu sa harap ng Soul Compass, biglang umalangaw ang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pavilion sa ikalawang palapag. Pagtingin, ang shopkeeper na si Chen ng Zhuang Yuan Inn ang dahan-daang naglalakad pababa ng hagdan. Shopkeeper Chen, may tiwala ako sa iyo simula nung huli tayong nagkita. Si Xingju ay may ngiti sa kanyang mukha na para bang nakakita siya ng isang matandang kaibigan. Hehe, Young Master Xingju, parang hindi ka sumuko sa Soul Compass ko. Habang nagsasalita siya, dumating na ang shopkeeper Chen sa harap ni Xingju. Sa sandaling ito, nahulaan na niya ang layunin ng pagbisita ni Xingju. Haha,
ang tunay na nakakaintindi sa akin, si Xingju, ay ang shopkeeper Chen. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Xingju at sumagot sa hindi maikakailang paraan. Iyang Master Xingju, hindi sa sinusubukan kong bigyan ka ng mukha. Hindi ko lang talaga kayang ibenta sa iyo itong Soul Compass. Iyon ay dahil hindi ko binili itong Soul Compass, ako ang pinili nito. Nakangiting sabi ng tindera na si Chen. Oh, may ganyan talaga. Paano ka pinili nitong Soul Compass? Narinig ito, nagtatakang tanong ni Xingju. Dahil gustong marinig ito ni Young Master Xingju, hindi ko na itatago. Noon, nakuha ko rin itong Soul Compass sa isang matanda. Noon, para akong Young Master Xingju at gustong gumamit ng mamahaling bagay. Para makipagpalit sa matanda. Gayunpaman, ang matanda ay kapareho ko. Wala siyang balak na ibenta iyon. Gayunpaman, sa huli, gumawa ng desisyon ang matanda. Gusto niyang ibuhos nating dalawa ang lakas ng kaluluwa natin sa Soul Compass. Pagkatapos, ang Soul Compass ang pipili sa sarili nito. Kung sino ang itinuro ng compass, ang Soul Compass ay magiging kanya. Dahan-daang nagpaliwanag ang shopkeeper Chen nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Oh, hindi ba soul competition lang yan? Sabi ni Xingju. Tama, isa itong soul competition. Kung talagang interesado si Young Master Xingju sa Soul Compass ko, handa akong makipagkompetensya kay Young Master Xingju tulad ng ginawa ng matanda. Kung matatalo ako ni Young Master Xingju, ireregalo ko sa iyo ang Soul Compass na ito. Nakangiting sabi ng shopkeeper Chen. Shopkeeper Chen, huwag kalimutan na ang Soul Compass ay personal na nagsabi na ako, si Xingju, ay may soul strength sa king rank. Sabi ni Xingju nang may kumpiyansa. Hehe, igagalang ko ang pinili ng Soul Compass. Young Master Xingju, pakiusap. Habang nagsasalita siya, mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni shopkeeper Chen. Isang maringal na soul aura ang sumambulat. Ang aura na ito ay talagang mas malakas kaysa sa Taifan. Makikita na ang shopkeeper na si Chen ay may pambihirang lakas. Nang makitang ibinuhos ng shopkeeper Chen ang kanyang soul strength sa Soul Compass, hindi nagatubili si Xingju. Sa isang pag-iisip, sumambulat ang madilim na soul strength sa kanyang katawan. Ito ay tulad ng isang baha na dragon na lumabas mula sa dagat at lumundag sa Soul Compass. Buzz, buzz, buzz. Sa isang iglap, ang mga isda ng yin-yang sa gitna ng Soul Compass ay nagsimulang umikot. Makalipas ang ilang sandali, isang nakakatalom na tunog ang sumabog. Napakalakas ng tunog na ikinagulat ng lahat ng mga mortal na naruroon. Iyon ay dahil hindi pa sila nakagawa ng ganoong nakakatalom na tunog noong sila ay nakikipagkompetensya. Buzz. Nang matapos ang boses, muling lumitaw ang maaliwalas na matandang lalaki mula sa spiritual compass. Nang itinaas niya ang kanyang kanang braso, lahat ay natigilan. Gayunpaman, ang kanyang kanang braso ay nakaturo sa execution, na puno ng kumpiyansa. Hahaha, Shopkeeper Chen, salamat. Matapos ipahayag ang resulta ng kompetisyon, hindi man lang tumingin ang matanda kina Xingju at Shopkeeper Chen. Bumalik siya sa Reincarnation Compass. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Xingju sa sandaling ito. Dahil kahit na ano, ang Soul Compass ay pag-aari niya. Gaano man kakaiba ang artifact spirit na ito, hanggat ang compass ay nasa kanya, may araw na magsasalita siya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 470, Sky Martial Continent. Matapos makuha ang Samsara Compass, orihinal na gustong bigyan ni Xingju si Manager Chen ng ilang spiritual equipment bilang kabayaran. Gayunpaman, tumanggi si Manager Chen na tanggapin ito anuman ang mangyari. Sa makatuwid, pagkatapos magpalitan ng kaunting kasiyahan, umalis sina Xingju at Hanshu sa Scholars Inn sa isang hindi mapapantayang kagalakan. Maraming salamat, Benefactor. Gayunpaman, nang lumabas sina Xingju at Hanshu sa Scholars Inn, tatlong boses ang umalangaw sa mga tainga ni Xingju. Higit pa rito, ang isa sa kanila ay lubos na pamilyar. Pagtingin, nagulat si Xingju nang matuklasan na may tatlong tao na nakaluhod sa hindi kalayuan. Isang lalaki, isang babae, at isang bata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki talaga ang tumanggap kay Xingju noon, si Uncle Pang. Tito Pang, anong ginagawa mo? Bilisan mo bumangon ka. Nang makita ito, nagmamadaling pumunta si Xingju at tinulungan ang pamilya ng tatlo. Xingju, ako, si Pang San, ang may pinakamaraming swerte sa buong buhay ko. Para sa akin, ikaw. Talaga. Ako. Nang tulungan ni Xingju si Uncle Pang na bumangon, naluluha na siya. Naghalo ang uhog at luha, at hindi man lang siya makapagsalita ng malinaw. Ay nalalayan siya, kitang-kita ni Xingju ang nanginginig niyang katawan. Gayunpaman, ganap na natanggap ni Xingju ang gustong ipahayag ni Uncle Pang. Ito ay pasasalamat, isang pasasalamat na hindi maipahayag sa mga salita. Sa pagtatapos ng araw, sina Xingju at Uncle Pang ay nasa isang contractual na relasyon sa pagitan ng isang gabay at isang mortal. Maraming mga gabay ay walang anumang damdamin para sa mga mortal. Halimbawa, hindi kailanman tinulungan ni Li Meixuan at Hanshu ang kanilang gabay tulad ng ginawa ni Xingju. Gayunpaman, paulit-ulit na tinulungan ni Xingju si Uncle Pang. Paanong hindi matitinag si Uncle Pang? Habang ang pamilya ni Uncle Pang na may tatlo ay nagpapasalamat kay Xingju para sa kanyang tulong sa labas ng Zhuangyuan Inn, ang tindera na si Chen ay bumalik sa kanyang silid.
Sa sandaling ito, isang payat na matandang lalaki ang nakatayo sa kanyang silid. Pinagmamasdan ng matanda ang lahat ng nangyayari sa labas sa pamamagitan ng bintana. Ito talaga si Senior Buchen, na nakilala si Xingju sa slave camp. Hihi, anong problema? Hindi mo ba kayang makipaghiwalay dito? Tumatawa si Buchen habang nakatingin sa mukha ni Manager Chen, na puno ng kawalang kasiyahan. Siyempre hindi ko kayang umalis dito. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ko pa ibibigay sa iba ang ganitong kayamanan? Nang marinig ang tanong ni Buchen, isang hindi gustong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Manager Chen. Haha, dahil gusto mong ilagay ang kayamanang ito sa hindi ba para makatagpo ito ng mas bagay na tao? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Buchen nang ipakita niya ang isang tusong ngiti. Buntong hininga, wala talaga akong mate at algo sa iyo. Ang soul compass na ito ay nasa aking mga kamay sa loob ng ilang taon, ngunit ang espiritu ng artifact ay hindi kailanman handang makipag-usap sa akin. Dahil handa siyang sabihin ang mga salitang iyon sa batang si Xing Ju noong araw na iyon, mukhang mahal na mahal niya ang brat na iyon na si Xingju. Bukod dito, sinabi mo rin na ito ay isang kayamanan. Kahit na ang upper tier totem ng ating Starfall Empire, ang Blade of the Golden Dragon, ay malayong maihambing. Kaya lang hindi natin naiintindihan ang kapangyarihan nito. Kung ang ganoong yaman ay hindi magagamit ng maayos, ito ay isang kawalan para sa ating Starfall Empire. Gayunpaman, ito ay tiyak dahil ito ay isang pambihirang kayamanan na hindi natin gustong ibigay ito sa iba. Nang makita na ang kanyang iniisip ay nakita ni Buchen, si Manager Chen ay walang magawang bamantong hininga. Huwag kang mag-alala. Dahil ang brat na iyon na si Xingju ay kaya niyang pretuhin ng ganoon kabait ang taong nakilala niya kapag nagkataon, tiyak na malaki ang magiging kontribusyon niya sa ating Starfall Empire sa hinaharap. Siguradong hindi ibibigay sa mali ang iyong soul compass. Tao. Sumulyap muli si Senior Buchen kay Xingju sa ibaba at sinabing puno ng kasiyahan ang mukha. Sa totoo lang, lagi akong nakikiusyoso. Kahit na hindi masama ang talento nitong si Xingju, isa lang siyang battle saint. Bakit siya papahalagahan mo ng labis, hanggang sa magkaila ka bilang isang alipin at pumunta sa ang kampo ng mga alipin upang protektahan siya? Biglang naguguluhan na tanong ni Manager Chen. Brat, baka hindi mo pa rin nakikita ang potensyal ni Xingju. Bahagyang ipinikit ni Buchen ang kanyang mga mata at nagtanong sa halip na sumagot. Siyempre, kung hindi dahil sa pakiramdam ko na medyo espesyal ang brat na ito, hindi ako papayag na ibigay sa kanya itong soul compass kahit humingi ka. Sa puntong ito, muling lumitaw ang bakas ng pag-aatubili sa mukha ni Manager Chen. Brat, alam ko kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa soul compass na ito. Noon, ikaw ang pinakatalentadong tao sa buong Divine Secret Unit. Kung nagpatuloy ka sa pag-cultivate, mas maaga kang nakalusot sa high level na War God level. O mamaya, maaga o huli ang posisyon ng Marshal ay sayo. Tiyak na dahil sa pakikipaglaban mo para sa soul compass na ito kaya ka nasugatan ng husto. Hindi lamang bumaba ang iyong lakas sa antas ng isang mataas na antas na battle saint, ang iyong cultivation ay hindi na muling uusad sa buhay na ito. Ang soul compass na ito ay ang pinagmumulan ng iyong lakas na nagbigay daan sa iyo na kumapit hanggang ngayon. Alam ko rin na medyo malupit na hilingin na ibigay mo siya kay Xingju, ngunit para sa kinabukasan ng ating Starfall Empire, wala akong magagawa kundi gawin ito. Lumakad si Buchen sa gilid ni Manager Chen at tinapik ang balikat nito. Bakas talaga ang guilt sa mukha niya. Kehe, alam kong nag-resign ka sa posisyon ng Marshal dahil nakonsensya ka sa akin. Noon, ako ang kusang loob na lumaban para sa soul compass na ito. Bakit kailangan mong gawin ito? Kung ikaw pa rin ang namamahala sa Divine Secret Unit ngayon, paano naging corrupt ang Divine Secret Unit? Sabi ni Manager Chen na may bahagyang malungkot na tono. Si Xiaoding ang aking alagad. Alam ko ang kanyang pagkatao ang pinakamahusay. Kahit na siya ay minsan ay masyadong matigas ang ulo, siya ay hindi isang taong hindi nakikilala ang tama at mali. At saka, siya ay tapat pa rin sa imperyo. Ang pinakamahalaga, sa buong Starfall Empire, siya lang ang may lakas na maging marshal. At matanda rin ako. Matagal na akong bumaba sa pwesto. Higit sa lahat, kung hindi ako magtutuon ng pansin sa paglilinang, hanggang kailan mabubuhay itong mga matandang buto ko. Bahagyang ngumiti si Buchen. Ang kanyang ngiti ay talagang naglalaman ng isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng kapangyarihan. Pwede ba, hindi mo pa kayang maabot ang limitasyon? Hindi maiwasan ni Manager Chen na magulat nang makita niya ang bahagyang walang magawang ekspresyon ni Buchen. Umakyat siya at medyo kinakabahang nagtanong. Kehe, paanong madaling masira ang limitasyong iyon? 60 taon na akong mataas na antas ng War God. Gayunpaman, sa 60 taon na ito, hindi ako tumigil sa paglilinang. Higit pa rito, gumamit ako ng lahat ng uri ng mga pamamaraan at kahit na umalis sa Divine Secret Unit upang ayusin ang aking estado ng pag-iisip. Gayunpaman, hindi ko kailanman naabot ang limitasyong iyon. Gayunpaman, ito ay hindi isang bagay na hindi ko malalampasan. Pagkatapos ng lahat, sa kasaysayan ng Azura Continent, 3 eksperto lamang sa antas na iyon ang lumitaw. Biglang napangiti si Buchen nang makita niya ang kaba na ekspresyon ni Manager Chen. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Manager Chen nang marinig niya ang mga salita ni Buchen. Paanong hindi niya maintindihan kung gaano kagustang malagpasan ni Buchen ang limitasyong iyon?
Kung tutuusin, mahigit 100 taong gulang na ang matandang ito. Naabot na niya ang katapusan ng kanyang buhay. Kung hindi pa rin niya maabot ang limitasyong iyon, malapit na siyang umalis sa mundong ito. Tama, anak, hindi mo man lang ba ako tinanong kung bakit ko gustong-gusto si Xingju? Napakasaya ko ngayon, kaya maaari ko ring sabihin sa iyo. Sa totoo lang, tiyak na hindi nagkataon lang ang potensyal ni Xingju. Biglang si Bu Chen napangiti siya nang makita ang nanlulumo at malungkot na ekspresyon ni Manager Chen. Bakit? Ang mga salita ni Bu Chen ay malinaw na pumukaw sa interes ni Manager Chen. Itinaas niya ang ulo niya at nagtanong na puno ng curiosity ang mukha. Kung gusto mong pag-usapan ang dahilan kung bakit ko gusto si Xingju, kailangan kong magsimula sa Sky Martial Continent kung saan siya nagmula. Ito ay bahagi ng kasaysayan na walang nakakaalam. Ngayon, hahayaan ka nitong matandang lumawak. Iyong mga abot tanaw. Sinadya ni Bu Chen na kumilos ng misteryoso. Ang gana ng tindera na si Chen ay matagumpay niyang napukaw. Sa nakalipas na 10,000 taon ng Sky Martial Continent, kasama si Xingju, mayroon lamang 4 na mortal. Sa makatuwid, maraming mga ignorante sa dinastiya ang naniniwala na ang Sky Martial Continent ay ang pinakamababang pag-iral sa mortal world. Gayunpaman, hindi nila alam na ang nangungunang 3 mortal na lumitaw sa Sky Martial Continent ay pawang mga dakilang bayani ng ating Starfall Dynasty. Sila pa nga ang ipinagmamalaki ng buong Azura Continent. Iyon ay dahil nilagpasan nila ang limitasyong iyon at hinawakan ang kapangyarihan ng Azura. Sabi ni Bu Chen na may solemna at magalang na ekspresyon. Ano? Hindi ba ibig sabihin nito na ang nangungunang 3 eksperto na lumitaw sa kasaysayan ng kontinente ng Azura ay nagmula sa Sky Martial Continent? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Bu Chen, mas nabigla si Manager Chen. Puno ng gulat ang mukha niya. Oo, lalo na ang nakatatandang Hanming na iyon. Siya ang unang tao sa kontinente ng Azura na nakapasok sa antas na iyon. Dahil sa kanya kaya nakuha ng kontinente ng Azura ang pangalan nito. At saka, maging ang Divine Secret Unit ng ating Starfall Dynasty, na binuo ng mga tao mula sa mortal world, ay itinatag niya. Tumiti muli si Bu Chen. My God, hindi ba ibig sabihin na lahat ng mortal mula sa Sky Martial Continent ay pagmamalaki ng ating Starfall Dynasty? Kung ganoon nga, hindi ba dapat si Xingju, na nagmula sa Sky Martial Continent, ang maging focus ng pag-aalaga ng ating Starfall Dynasty? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Manager Chen. Logically speaking, ganyan dapat. Gayunpaman, sa Azura Continent, ang 3 dinastiya ay nakikipaglaban para sa mga mapagkukunan. Sa ilalim ng malupit na pagkawasak ng digmaan, ang kasaysayan ay unti-unting naging isang bagay ng nakaraan at ganap na nakalimutan. Sa kasalukuyan, sa kontinente ng Azura, 3 eksperto lamang sa antas na iyon ang lumitaw sa kontinente ng Azura. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saang kontinente sila nanggaling o kung ano ang kanilang mga pangalan. Ang pinaka-nakakatawang bagay ay ang Faceless Dynasty at ang Fengli Dynasty ay talagang walang kahihiyang sinabi na ang 3 eksperto ay nagmula sa kanilang mga dinastiya. Kung tungkol sa lugar kung saan nanggaling ang 3 eksperto, talagang naniwala ang Starfall Dynasty sa kanilang mga salita. Akala nila na ang Starfall Dynasty ang pinakamahina sa 3 dinastiya sa kontinente ng Azura. Ngayon, ang baluktot na kasaysayang ito ay naging isang foregone conclusion na. Hindi ito isang bagay na mababago sa ilang salita lamang mula sa akin. Sa ngayon, ang Faceless Dynasty ay handang gumawa ng hakbang laban sa ating Starfall Dynasty. Sa ating kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban, talagang mahirap labanan sila. Kung tutuusin, ang Faceless Dynasty ay nakagawa na ng 3 matataas na antas na War Gods. Sa pagtingin sa ating Starfall Dynasty, kahit na sa aking mga lumang buto, mayroon lang tayong 2 matataas na antas na War Gods. At saka, ang ating kabuuang lakas sa pakikipaglaban ay medyo mas mababa pa sa Faceless Dynasty. Sa makatuwid, dapat nating alagaan si Xingju sa isang mataas na antas ng War God bago magsimula ang digmaan. Hayaan siyang iligtas ang ating Starfall Dynasty, na nasa bingit ng pagkawasak. Sabi ni Bu Chen na may seryosong ekspresyon. Nakikita ko, kung ganoon, bakit hindi mo sabihin kay Xingju ang lahat? Hindi ba mas mabuti na ikaw ang personal na mag-alaga sa kanya? Naunawaan na ni Manager Chen ang mabuting hangarin ni Bu Chen. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit pipiliin ni Bu Chen na protektahan si Xingju sa dilim sa halip na direktang alagaan si Xingju. Pag-aalaga. Ang landas ng paglilinang ay nakasalalay sa individual. Ano ang maaari kong alagaan? At saka, kahit ako ay hindi alam ang martial skills na pinagkadalubhasaan ng brat na ito. Wala akong puhunan para alagaan siya. Ang pagbibigay sa kanya ng mahiwagang soul compass ay ang pinakamalaking tulong na magagawa natin. Kung tutuusin, ito ay isang kayamanan mula sa Soul Source World. Kung hanggang saan ang kaya niyang paglaki, siya lamang ang makakaasa sa sarili niya. Habang nagsasalita siya, hindi napigilan ni Bu Chen na buksan muli ang mga kurtina. Napatingin siya sa entrance ng inn na matagal nang walang tao. Isang umaasang ngiti ang lumitaw sa matanda niyang mukha.